Paano mag-ipon ng 5,000 pesos sa loob ng 30 days kahit gipit? Gipit ka ba pero gusto mo nang magsimulang mag-ipon? Yung tipong kakasahod mo lang pero pagtingin mo sa wallet mo parang dinaanan lang ng hangin, hindi nag-hello. Yung moment na gusto mong bumili ng iced coffee pero may bumubulong sa'yo na tubig na lang, mas healthy pa. Ramdam na ramdam kita. Pero paano kung sabihin ko sa iyong posible at sobrang posible na makaipon ng 5,000 piso sa loob lamang ng isang buwan? Oo, 5,000 pesos in 30 days. Marami sigurong magtataas ng kilay at sasabihin, sa mahal ng bilihin ngayon? Pero sa video na to, ibibigay ko sa iyo ang isang daily plan at mga simpleng diskarte para patunayan nating mali sila. At para tulungan ka pa, naglagay ako ng free budget tracker na pwede mong i-download ngayon. I-check mo na lang ang link sa description box. Kaya kung ready ka nang matuto kung paano makapag-ipon, paki-like mo na ang video na to. I-share mo na rin sa mga kaibigan mong gustong makawala sa paycheck to paycheck na buhay at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang wais na tips na katulad nito. Tara, simulan na natin. Section 1, ang mindset shift. Dito lahat nagsisimula. Bago tayo dumiretso sa math at sa mga tipid hacks, ayusin muna natin ang pinaka-importante sa lahat, ang ating isipan. Kasi kahit gaano pa kaganda ang plano, kung ang mindset natin ay ayaw makisama, wala ring saysay. Ito yung part na madalas nating nakakalimutan. Ang pag-iipon ay hindi lang tungkol sa pagtatago ng pera. Disiplina ito, isang desisyon na gagawin mo para sa sarili mo araw-araw. Isipin mo na itong 30-day challenge ay hindi parusa, kundi isang game na kailangan mong iplano. Investment mo to para sa future self mo. Maniwala ka, yung future self mo magpapasalamat sa'yo. Kaya alisin mo muna sa isip mo yung mga linyang mahirap lang ako o ang liit ng sahod ko. Lahat tayo may kanya-kanyang laban, pero ang lamang ay yung mga nagdidesisyong gumagawa ng paraan. Ginawa ang challenge na ito para sa mga totoong taong may totoong bayarin. Ang kailangan lang talaga ay commitment. Sabihin mo sa sarili mo, kaya ko to. Para sa akin to. Kapag buo na ang loob natin, lahat susunod na lang. Ang success dito ay nakasalalay sa pagiging consistent. Section 2, ang game plan. Paano natin ito gagawin? Okay, game na. Ngayon, math time. Pero chill ka lang. Simple lang to. Para makaipon ng 5,000 pesos sa 30 araw, kailangan nating magtabi ng average na 167 pesos bawat araw. Mukha bang malaki? Siguro. Pero pag hinimay-himay natin, kakayanin. May 3 paraan para gawin to. Pili ka lang kung ano ang bagay sa'yo. Option 1, ang fixed daily ipon. Ito ang pinaka-straightforward. Araw-araw, magtatabi ka ng eksaktong 167 pesos. No excuses. Para mas masaya, mag-print ka ng tracker o gumamit ng kalendaryo. Lagyan mo ng malaking check ang bawat araw na nakukumpleto mo. Ang sarap ng feeling niyan. Option 2, ang flexible ipon. Alam naman natin hindi lahat ng araw pare-pareho. May mga araw na medyo broke, may mga araw din na medyo okay. Dito, pwede kang mag-adjust. Halimbawa, 100 pesos lang muna sa mga petsa de peligro. Tapos, bawi ka ng 200 o 250 sa mga araw na medyo nakakaluwag. Ang importante, sa dulo ng 30 days, buo ang 5,000 pesos mo. Option 3, ang weekly ipon. Kung lingguhan kang sumasahod, baka ito ang para sa'yo. Hatiin mo lang ang 5,000 sa 4. So, kailangan mong magtabi ng 1,250 pesos kada linggo. Pagkatanggap mo ng sahod, unahin mo na agad ito. Ito yung prinsipyo ng pay yourself first. Bayaran mo muna ang sarili mo bago ang lahat.
Piliin mo kung anong diskarte ang swak sa buhay mo. Ang mahalaga, may sistema kang sinusunod. Section 3, Week 1, Pagtatayo ng pundasyon. Ang unang linggo ang pinakaimportante. Dito tayo magsisimula at dito rin susubukin ang ating determinasyon. Ang goal natin sa unang 7 araw ay hindi lang mag-ipon, kundi ang maging detective at alamin kung saan ba talaga napupunta ang pera natin. Step 1. Maglista ng gastos. Sa unang linggo, ilista mo lahat, as in lahat. Mula pamasahe, yung yosi na binili mo, yung extra rice hanggang sa pisong binayad mo sa candy. Pwedeng sa maliit na notebook o sa notes app ng phone mo. Gawin mo to ng tapat, bawal mandaya. Pagkatapos ng 1 linggo, silipin mo ang listahan mo. For sure, magugulat ka. Dito mo makikita ang mga butas sa bulsa. Yung mga maliliit na gastos na kapag pinagsama-sama, nakakalula pala. Baka nakalimang milk tea ka pala o may monthly subscription ka sa app na hindi mo naman ginagamit. Yan ang mga uunahin nating tatanggalin. Pangalawang hakbang sa week 1. Mag-declare ng no-spend days. Pumili ka ng 2 araw sa linggong ito kung saan bawal gumastos. Ang pwede lang gastosan ay yung pamasahe, papunta at pauwi ng trabaho. Walang bibilhing merienda, walang 7-Eleven run, walang pag-add to cart. Ang perang matitipid mo sa mga araw na yon ay diretso sa ipon fund mo. Ito ay magandang training para sa self-control. Kung nakakatulong sa iyo ang mga tip natin so far, paki-like naman ang video na to at isubscribe para updated ka sa mga susunod nating kuripot hacks. At by the way, kung naghahanap ka ng simpleng paraan para gumawa ng sariling website o online store gamit lang ang drag and drop, subukan mo ang Hostinger Website Builder. Meron akong affiliate link sa baba, gamitin mo yon para makakuha ka ng discount at sabay mo na ring masuportahan ang ating channel. Don't forget to grab your free digital Pinoy budget tracker. Nasa description link sa baba. Balik tayo sa topic. Section 4, Week 2, Atake ng mga tipid hacks. Okay, may pundasyon na tayo at alam na natin kung saan tayo pwedeng magbawas. Ngayon, oras na para sa mga atakihin nating tipid hacks. Ito yung mga simpleng pagbabago sa lifestyle na malaki ang epekto sa ipon. Una, magbaon at mag-meal prep. Ang pagkain sa labas at pagpapadeliver ang isa sa mga traidor sa budget. Kung gumagastos ka ng 150 pesos sa isang lunch, sa 5 araw, 750 pesos na agad yun. Subukan mong magluto na ng maramihan para sa ilang araw. Bukod sa mas tipid, mas healthy pa. Pangalawa, DIY o do it yourself at pagiging madiskarte. Bago ka pumili ng bago, tanungin mo muna ang sarili mo. Kailangan ko ba to o pwede kong gawa ng paraan? Sira ang zipper, baka pwedeng ipatahi sa halagang 20 imbis na bumili ng bagong bag. May butas ang medyas, pwede nang basahan. Ang pagiging resourceful ay isang superpower sa pag-iipon. Pangatlo, tipid sa kuryente at tubig. Huwag mong maliitin ang epekto nito. Bunutin ang mga charger at saksakan kapag hindi ginagamit. Patayin ang ilaw kapag lalabas ng kwarto. Yung bawas sa bills mo, dagdag sa ipon mo yan. Pang-apat, subukan ang 50 peso bill challenge. Ito ay isang masayang laro para madagdagan ang ipon mo. Simple lang ang rule. Bawat 50 peso bill na matatanggap mo, bawal gastusin. Itabi mo agad sa isang sobre o alkansya. Hindi mo mamamalayan ang dami mo nang naipon. Section 5, Week 3, Oras para sa extra income. Okay, Week 3 na. Medyo sanay ka na sa pagtitipid. Pero paano kung talagang sobrang gipit at kulang pa rin ang tinitipid para maabot ang goal? Dito na papasok ang paghahanap ng dagdag kita. Tandaan, hindi kailangan malaki agad. Ang mahalaga, may extra na pumapasok. Heto ang ilang simpleng idea. Una, magbenta ng mga gamit na hindi na kailangan. Silipin mo ang aparador at buong bahay mo. Siguradong may mga damit,
libro, sapatos o lumang gamit na nandyan na nakatambak lang. Kunin mo yan, picture ng maganda at i-post sa Facebook Marketplace o Carousel. Ang kalat mo ay maaaring ginto sa iba. Pangalawa, subok ng mga online racket. Kung may talent ka sa pagsusulat, pagdidesign o pag-edit, maraming online platforms kung saan pwede kang kumuha ng maliit na projects. Kung magaling ka sa social media, baka pwedeng mag-manage ng page para sa mga maliliit na business. Pangatlo, maliit na negosyo. Mahilig ka bang mag-bake o magluto? Subukang magbenta ng merienda sa opisina o sa mga kapitbahay. Pwedeng banana bread, yema cake o kahit anong special recipe mo. Ang hobby mo ay pwedeng maging kabuhayan. Ano mang kitain mo sa mga racket na ito, idiretso mo agad sa iyong 5,000 pesos ipon challenge fund. Huwag na huwag mo itong ituring na extra money para sa luho. Ito ang accelerator mo para maabot ang goal. Section 6, Week 4, Finishing Strong at Huwag Susuko. Ito na, ang huling hirit para sa challenge. Sa puntong ito, baka nararamdaman mo na ang pagod o ang tukso na gumastos. Normal lang yan. Ang pinakamahalaga ngayon ay kung paano ka nananatiling ganado para tapusin ang sinimulan mo. Una, silipin mo ang progress mo. Tignan mo ang tracker mo. Bilangin mo ang naipon mo. Ang makita na malapit ka na sa finish line ay isang malakas na source ng motivation. Pangalawa, maghanap ka ng karamay o accountability buddy. Mas masaya at mas madali ang challenge kung may kasama ka. Yayain mo ang kaibigan, kapatid o katrabaho. Pwede kayong magkamustahan at mag-cheer para sa isa't isa. Pangatlo, mag-set ka ng maliit na reward para sa sarili mo. Kapag nabumo mo na ang 5,000 pesos, i-treat mo ang sarili mo. Pero siguraduhin mong hindi ito kukunin sa ipon mo. Pwedeng bilhin mo yung paborito mong pagkain o manood sa sine. Ito ay para i-celebrate ang tagumpay at disiplina mo. Ayan na, 5,000 pesos sa loob ng 30 araw. Ang dating akala mong imposible, sa tamang mindset, plano at diskarte na patunayan nating kayang-kaya natin. Ang challenge na ito ay hindi lang tungkol sa pera. Tungkol ito sa pagbuo ng magagandang habits, sa pagpapatunay sa sarili mo na kaya mong mag-commit, at sa paghawak ng kontrol sa iyong pera. Ang susi talaga ay consistency. Kaya ngayon, ikaw naman, tinatanggap mo ba ang ipon challenge na ito? Simulan mo na ang 30-day journey mo. At para mas masaya, i-share mo ang progress mo sa comment section sa ibaba. Kwento mo kung anong araw ka na at kung anong tipid hack ang pinakagumana sa iyo. Magtulungan tayo at maging inspirasyon ang isa't isa. At syempre, kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share sa mga kaibigan mong gipit din at mag-subscribe sa channel na ito para mas marami pang tips. At bilang pasasalamat, huwag kalimutang i-download ang ating free budget tracker na nasa description box para mas mapadali ang ipon journey mo. Tandaan mo, ang pag-asenso ay hindi instant, pero nagsisimula ito sa isang desisyon. Simulan mo na ang sayo ngayon. Hanggang sa susunod. Ahon Pilipinas.